Nanghihinang naupo si Doris sa malapit na upuan. Bakit ganito pa rin? Bakit wala pa ring pagbabago sa bahay? Nagpapadala naman siya ng pera, para ipaayos ang bahay. Bakit ganito pa rin ang itsura ng bahay mula nang umalis siya? Walang nagbago, tagpi-tagpi pa rin ang bubog at dingding sa kusina. Iyong lababo ganun pa rin kawayan. Ang buong akala niya magandang bahay ang madadatnan niya. Pero nagkamali siya ng akala. Napahilamos siya sa mukha gamit ang kamay niya. Tumayo siya para maglinis, nakakahiya sa bisita niya, kung magulo ang bahay. Inalis niya lahat ng kalat. Ang mga platong hindi pa nahuhugasan ay hinugasan niya na. Sunod niya namang nilinis ang bathroom, at nag-stock ng tubig galing sa poso. Doris. Ikaw ba iyan? Rinig niyang may tumawag sa pangalan niya nang lingunin ito. Nakilala niya ito agad si Marisol, kahit tumanda na ito ay nakilala niya pa rin ang babae. Opo, Aling Marisol, mano po. Paggalang niya dito. Aba, gumanda at kuminis ang balat mo ah. Nahihiyang ngumiti siya dito. Salamat po, nakakahiya naman. Totoo ang sinabi ko, talagang malaking pinagbago mo sa pagtira sa Manila. Balita ko pa galing kay Selma, ang ganda ng trabaho mo roon, kasi ang laki ng sahod mo. Kaya ang galanti ng loka. Ang dami niyang pera, padala mo raw. Lagi niya kami nilibre sa labas. Kaya naman pala hindi nagagawa iyong bahay, dahil ginagastos nito sa ibang bagay. Ang kapal naman ng mukha ni Aling Selma. Hindi nahiya sa mga pinagagawa nito sa akin. Kaya ho ba, hanggang ngayon hindi pa nagawa iyong bahay. Dahil ginagastos niya sa inyo. Maanghang niyang salitang binitiwan sa kaharap. Nawala ang ngiti nito sa sinabi niya. Aba, malay ko ba kung ang pinapadala mong pera ay para ipagawa ng bahay? Ang sabi niya lang sa akin na bigay mo raw. Ang bait mo sa kanya, kasi mapagbigay ka daw na anak. Kung alam ko lang di sana sinabihan ko na ipagawa ang bahay niyo. Hindi makatinging sabi sa kanya ni Aling Marisol. Maywa nakita may gagawin pa ako. Nagmadali itong umalis. Marahil umiwas ito sa iba pa niyang itatanong. Nakasunod lang siya ng tingin dito, at bumalik sa loob ng bahay, para makapagsaing, mamaya na niya puntahan ang mga bata. Tapos na siya sa lahat ng gawaing bahay, at nagsalang na rin siya ng kanin sa kalan. Nang dumating si Joel nagulat ito sa pagdating niya. Ate, Joel, naluluhang niyakap niya ang kapatid, at ganoon rin ito. Kumusta ka na, ang mga kapatid mo? Bakit naman kasi nakulong si Boboy? Totoo ba nagsyabos siya ha? Di ba sabi ko naman sa inyo mag-aral ng mabuti, huwag gayahin ang iba dyan ha? Anong nangyari? Masaya akong umuwi ka ate, alam kong matutuwa rin si Boboy na umuwi ka na, kasi ang hirap ng buhay namin dito na wala ka. Sobrang hirap, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng lalamunan namin. Kumakayod kami kahit gabi, para lang makaraos sa araw-araw. Ano, bakit? Hindi ba sapat ang perang pinapadala ko ha? Para makaranas kayo ng hirap dito. Kung hindi sapat, dapat sinabi nyo sa akin para madagdagan ko. Ang mga pinapadala mong pera, sinarili lang ng kinilala mong ina. Bibili lang siya ng isang sakong bigas at iilang dilata lang, pagkatapos nun wala na, hindi na siya bibili kapag naubos. Ang mga pamangkin ko ate, awang-awa ako sa kanila, dahil kahit damit hindi magawang bilhan ni Selma, kahit isa man lang. Alam mo sino bumili? Kami ate. Diyos ko, bakit hindi nyo sinabi sa akin ang problema nyo dito ha? Kung hindi pa ako uuwi hindi ko malalaman. May samang loob na sabi niya kay Joel. Paano namin sabihin sa'yo ang problema, kung binyantaan kami ni Selma, na oras magsumbong kami sa'yo, palalayasin niya kami dito sa bahay, at wala kaming mapuntahan kung nagkataon, kung doon naman kami sa bahay ni Kuya masikip na sila roon, pabigat lang kami. Hindi na rin kami makalapit kay tatay, at sa dalawa kong pamangkin. At alam mo si Kendra dahil sa kalupitan ni Selma sa kanya lumayas na. Tumira sa ibang bahay. Hindi namin siya mapauwi, kahit anong gawin namin. Hindi niya mapigil ang mapaluha sa mga sinapit ng mga kapatid. Bakit walang nabanggit sa akin si Ate Belen sa nangyari sa inyo dito? May tampo sa kanyang boses. Hindi ko alam. Huwag kang mag-alala. Hindi na kayo mahihirapan, nandito na si ate nyo, ako nang bahala sa inyo. Patawad kung nahihirapan kayo, dahil sa kinakasama ni tatay. Buong akala ko pa naman makakatulong siya sa atin yun pala hindi.
Si tatay pala ate, nasa hospital. Tumungo lang siya dito. Saan nga pala siya kukuha ng perang pangpa-opera sa ama, ngayong nasa Pangasinan siya? Bukas rin puntahan ko si tatay, dadalawin at si Boboy. Sigurado akong matutuwa sila kapag makita kanila. Pero, wala akong perang dala Joel, naluluhang pagtapat niya dito. Pagtutulungan natin ate, kakayanin natin to lahat. Salamat sa pag-iintindi mo sa ate, dahil sa kapabayaan ko muli naman tayo naghihirap. Wala iyon ate, hindi mo kasalanan kung mabiktima ka sa gaya ni Selma, walang puso. May galit sa boses nito. Bukas na bukas din papalayasin ko siya sa pamamahay natin. Kung hindi siya lalayas, kakasuhan ko siya sa pagnanakaw ng pera at pangluluko. Sabi niyang nanggalaiti sa galit. All this time niluluko lang pala siya ng kanilang nanay-nanayin. Pahinga ka na, sunduin ko lang mga pamangkin mo kay Ate Belen. Sabi niya kay Joel. Ako na ate, pahinga ka na lang muna dito. Sigurado ka ba dyan? Opo, alam ko naman na pagod ka sa biyahe, kaya ako na ang magsundo sa kanila. Okay, salamat ha. Ngumiti lang ito at muling lumabas. Isang oras ang hinintay niya nang dumating ang mga kambal niya. Hindi ito agad lumapit sa kanya dahil sa kabiglaan. Pero kalaunan ay lumapit rin sa kanya ang mga bata. Mommy, mga anak ko. Naluluhang niyakap ang manipis na katawan ng mga anak niya. Bakit parang pamayat ang mga anak niya? Ang sabi sa kanya ni Selma, matataba ang mga bata. Pero bakit buto balat ang mga bata? Hindi niya mapigil ang mapaiyak sa awa. Bakit ganito ang madadatnan niya sa loob ng 3 taong hindi siya umuwi? Nauwi lang sa wala ang mga perang pinapadala niya sa pamilya. Humanda sa akin ang matandang iyon, matitikman niya ang galit ko. Bakit ganito ang mga katawan ng mga bata? Tinitipid ni Selma sa pagkain na dapat hindi. Lahat ng mga kailangan nila di binibigay. Wala naman akong magawa, sa kanya mo pinadala ang pera. Sumbong sa kanya ni Joel. Kung alam lang niya ang mga pinapagawa ni Selma, sana hindi siya nagtiwala dito. Mga anak ko, promise hindi nalalayo si mommy nyo. Dito lang ako sa tabi nyo mga anak ko, at aalagaan ko kayo. Mommy, may pagkain ba kayong dala? Gutom na kami eh. Agad niya naman pinunasan ang mga luha sa pisngi niya. May niluto na akong kanin at ulam. Anong ulam? Nagluto ako ng itlog at noodles, iyon lang nakita ko eh. Nakita niyang napangiwi ang mukha ng mga anak niya. Halatang hindi gusto ang ulam na niluto niya. Ay, wala po ba Jollibee? Kasi si Anton binilhan ng Jollibee ni Tito Roman, hindi kami binigyan. Nakangusong sabi ng kambal. Ganun ba? Ganito na lang ha. Kumain kayo ngayon sa niluto ni mommy. Pero bukas pa kakainin ko kayo sa Jollibee, pwede ba iyon mga anak? Nakita niya ang kasayahan sa mga mukha nito. Promise, agad siyang tumungo sa 2 bata. Yes, mga anak ko. Sabay silang tumungo, at muli siyang niyakap ng mga anak. Miss na niya mga ito. Yahi, narinig mo Zion. Magje-Jollibee raw tayo bukas. Oo Zyke. Ate, may ibang tao sa silid ko, sino siya? Malakas na boses na sigaw ni Joel. Lumapit naman kaagad sina Zion at Zyke sa silid. Kaibigan ko lang siya. Pwede ba tabi muna kayo matulog? Kahit ngayong gabi lang. Nakikiusap niyang sabi kay Joel. Foreigner ba siya mommy? Tanong sa kanya ng mga bata. Habang nakatingin sa lalaking nakahiga sa maliit na kama. Mga anak, huwag kayo maingay, baka magigising ang bisita ni mommy nyo. Halina muna kayo sa labas. Bukas nyo na siya kausapin. Okay, hinhila niya ang mga ito sa labas. At muli sinara ang pinto ng silid. Tabi muna kayo ha, sabi niya ulit kay Joel. Okay, ano pa nga ba ang magagawa ko? Napipilitang sabi nito sa kanya. Sigurado ako lalabas ang mga marites bukas, kung sakaling may nakakita sayong may kasamang lalaki dito sa bahay. Alam ko, kaya lang wala akong magawa eh. Wala siyang kakilala dito, wala siyang matirhan. Ate, sa tingin ko mayaman ang taong iyan, sa itsura pa lang at kinis ng balat. Sana nag-check-in na lang doon sa bayan kanina. Kaysa dinala mo pa siya dito. Sorry na nga, sige na, magpalit ka ng damit mo para sumabay sa pagkain. Hindi mo ba gigisingan para sumabay sa atin kumain? Hindi na, mukha namang mahimbing ang tulog niya. Okay, dito na ako matulog sa sala mamaya. Hindi kami kasya sa higaan.
Pasensya ka na ha Joel, naagawan ka pa tuloy ng higaan. Okay lang po ate, nakangiting sabi sa kanya ni Joel. Ginulo niya ang buhok nitong naka-gel pa. Mataas na ang araw nang magising siya. Naghihikab nang lumabas siya ng slide. Napatayo siya sa gulat nang madatnan sa kusina si Arman, nakaupo ito sa upuan, at nasa dibdib nito ang mga braso. Nakapikit ang mga mata, hindi niya alam kung tulog ito o gising. Hay! Binuka naman nito ang mga mata. Pasensya ka na kagabi, hindi nakita ginising mahimbing kasi ang tulog mo eh. It's okay. Nakapagkape ka na ba? Ipagtimpla kita ng kape. Yes. Siya nga pala, samahan kita mamaya sa bayan para mag-hotel, mas maganda roon comfortable ka. At maaliwalas, kumpara dito maliit at masikip pa ang bahay. Sabi niya rito. I won't leave here without you. Seryosong sabi nito sa kanya. Agad naman niyang ginulo ang buhok sa frustration. Hindi maganda tingnan na magkasama tayo sa iisang bahay. Medyo inis niyang sabi dito. Bakit ba? Mas gusto ko rito kasama mo. Ano naman kung magkasama tayo sa iisang bahay, wala ka naman asawa, at binata naman ako. Isa pa, wala tayong ginawang masama. Para mag-alala ka sa sasabihin ng ibang tao. Napatayo siya sa gulat, nang hampasin nito ang mesa. Mommy, Daddy, nag-aaway ba kayo? Lalong sumakit ang ulo niya sa narinig. Zion, nag-uusap lang kami. At isa pa hindi mo siya daddy. Kaibigan ko lang siya. Gusto namin siyang maging daddy. Ano, Zion? Hindi. Sa malakas niyang boses. Hey, don't yell at the kid. Saway sa kanya ni Arman. Tinaliman niya ito ng mga mata. Sorry anak, lumabas ka muna mag-uusap lang kami. Pwede. Pakiusap niya kay Zion. Opo, huwag niyo po siya palayasin dito mommy ha. Hindi siya makasagot. Makakapanakit talaga siya nang wala sa oras. Marami na nga siyang problema, nakadagdag pa ang lalaking ito. Mommy, okay, labas ka muna, sa mahinahon niyang sabi sa anak. Okay po. Nang wala na ito, pinamaywangan niyang hinarap ang lalaki. Tahimik lang itong nakaupo sa upuan at kalmado lang. Akala mo walang nagawang kasalanan. Hoy Mr. Fuentes, tigilan mo yung pag-brainwash mo sa mga anak ko, na tawagin kang daddy nila. Dahil hindi magandang biro iyan. Huwag mo silang saktan at paasahin, kung hindi mo naman kayang panindigan. Natigil ang pagsasalita niya nang tumayo ito, at magpantay ang kanilang mga mukha. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. You are too noisy. Ibubuka pa lang niya ang kanyang bibig, tinakpan na nito gamit ang isang daliri. Kahit masungit ka pagdating sa akin. Naiintindihan ko pero iyong sinabi mo kanina, hindi ko kayang panindigan magpakatatay sa mga bata. You are wrong. Dahil kaya ko patunayan iyan sa'yo. Hindi mo sila kadugo, para gawin iyon. Sabi niya dito ng mahinahon. Kailangan ba maging kadugo ang isang tao, para matawag kang ama? Hindi siya makasagot. Hindi naman kailangang magkadugo para maging ama. Pero ayaw niya lang paasahin ang mga bata. Hindi niya kaya, iyong nakikitang nasasaktan ang mga ito. Hindi na baling siya na lang ang masasaktan, kaysa mga anak niya. Utang na loob. Bawiin mo ang mga sinabi mo sa anak ko, kung anuman ang sinasabi mo sa kanila. Ayaw ko silang masaktan. Nakikiusap niyang sabi sa lalaki. Lumayo ito sa kanya, at narinig niya ang paghinga nito ng malalim. I didn't say anything to the kids. They just wanted to call me daddy. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko sila sinabihan na daddy ang itawag sa akin. Kahit tanungin mo sila, nagulat na lang ako na tinawag nila akong daddy. Marahil sabik sila sa ama. Saan nga ba ang tatay nila? Diretsahang tanong sa kanya ni Arman. Hindi naman siya makatingin dito ng tuwid. Pero hindi rin naman pwedeng habang buhay niyang itatago ang kanyang nakaraan, malalaman at malalaman rin ito. Kumuha siya ng baso, at sinalinan ito ng tubig. Pagkatapos ininom niya ito kaagad. Anak ko sila sa lalaking nang abuso sa akin. Nagsisimula namang naninikip ang dibdib niya, nang maalala ang sinapit ng gabing iyon. Sariwa pa rin ito sa kanyang alaala. Kahit matagal nang nakalipas, ang hirap makalimot sa nakaraan. Pilit pa rin bumabalik. Do you know him? Hindi ko siya kilala. Kahit mukha niya hindi ko maalala. Tapat niyang sabi kay Arman. Are you still mad at him? Sobrang kinamumuhian ko siya.
Nanggigil namang kinuyam niya ang mga kamao. Kitang-kita iyon ni Arman. How can one day, suddenly cross your path with someone who abuse you? Anong gagawin mo? Curious naman nitong tanong sa babae. Hindi ko alam. Ang alam ko lang makakapanakit ako. Sinira niya ang buhay ko. Sabi niyang naiiyak na pala habang nagkwento. Okay, I'm sorry about what happened to you in the past. Kahit sino magagalit sa nangyari, pero naniniwala akong makakalimutan mo rin iyon sa paglipas ng panahon. Payo sa kanya, pero sana nga ganoon na lang kadali, lalo na at may iniwan itong alaala sa kanya. Pero sa kabila ng lahat minahal mo pa rin ang bunga ng pangagahasa sa iyo ng taong iyon. Ngumiti siya ng tipid at humugot ng hangin sa dibdib. Wala silang kasalanan. Aminin ko may pagkakataon na nasusuklam ako sa ama nila, at napagsisigawan ko sila. Pero pinipilit ko naman na maging normal at mas mamahalin pa sila, higit pa sa sarili ko. Totoo naman iyon. Walang kasalanan ang mga bata sa nangyari sa kanya. Good. Wala silang kasalanan sa ginawa ng ama nila, masamang tao lang talaga ang gumawa sa'yo. Kunwaring galit ito sa taong gumawa kay Doris, ang tinutukoy ang sarili nito. Ngayon gustuhin mo pa rin ba akong makasama, ngayong isa akong disgrasyada ha sir? Don't call me sir, just call me Arman. Okay Arman. Good. Masarap pakinggan sa tainga, na tinatawag mo ako sa pangalan ko. Sa totoo lang ayaw ko sa'yo. Natatakot ako na baka balang araw magaya lang ako sa taong tinapos mo, kapag wala ng pakinabang. Frank ang sabi niya sa lalaki. Narinig niyang paghinga ng malalim. Honestly, I'm a monster, if that's what you want to know. I really finish people Doris, especially the person who cheated on me and deceived me. Pero naniniwala akong tapat ka sa akin. Seryosong nakatingin ito sa mga mata niya. Bakit kung titigan niya ito sa mga mata, mayroong pumapasok agad sa isip niya. Pero hindi niya mabigyan ng pangalan, at impossible naman ang nasa isip niya. Huwag kang pagkakasiguro na hindi kita lulakuhin at gagamitin sa hirap ng buhay. Kung ako sa'yo umalis ka na dito Arman. Tapat niyang sabi dito. I like you for being honest. That's one of the things I like about women is being honest in their attitude. Mas lalo niya pang ginulo ang kanyang buhok sa sagot nito sa kanya. Alam mo ba hindi ko ugaling manggamit ng ibang tao para lang guminhawa ang buhay. Gusto ko pa rin ako, iyong naghihirap at nagpakubang kumayad, para itaguyod ang pamilya ko. Nagkibit balikat naman ito. I know. Isa iyan sa mga personality mo na gustuhan ko Doris. Iwan ko sa'yo. Mukhang ayaw mo umalis. Bahala ka nga, ano ba kasing nakikita mo sa akin na wala sa iba? Marami naman ibang babae dyan, mas maganda pa sa akin, at higit sa lahat mayaman rin. Nakita niyang pagngisi nito sa kanya. O baka naman nang dahil sa kasino na nawala sa'yo. Dahil natalo ka sa postahan niyo ni George, at gumagawa ka ng paraan, para maibalik ito sa'yo. Nakita niya ang pagkuyam nito ng mga kamao. I have many businesses around the world. I don't regret losing my casino. Sambit nito. Di ikaw na ang mapera. Pero hindi talaga iyon ang dahilan na paglapit mo sa akin. Nakukuryos pa rin siya sa pagkatao nito. Hindi naman kasi niya ito gaano kakilala, at minsan nga paiba-iba ang mood. Minsan mabait, minsan naman hindi. Parang may sirang ulo. No. Okay. Do you want to know? Huwag na. Sarilinin mo na iyan. Ayaw ko marinig. Hindi rin naman ako maniniwala na gusto mo ako, kaya ka nakipaglapit sa akin at nagtitiyaga sa akin.